tingnan nyo kung binato o nilapag lang niya. Gagawin mo pang tanga yung mga nanunood? Okay po. Alright. Maraming salamat po, Tumigil si Mike, ha? Kasi nagsasalita si Pastor Kibuloy. Tumigil si Mike. So alam niya na nagsasalita si Pastor Kibuloy. Ano ginawa niya? Dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung... Hindi niya pinatapos. Pumasok siya. Anong tawag mo dyan? Di ba kabastusan? Hindi kinikriticize ni Kibuloy si Marcos at this time. Ang sinasabi lang niya, nakukulangan siya doon sa mga issue, especially laban sa komunista. Kung nga yung vlogger na ilang beses napapagkamalan na binayaran ni Marcos, bakit pinapalakpakan ko po kasi si Marcos? Halatang hindi ka nanunood. Sa madaling salita, may paka-ob-ob ka. Wala pala kayo eh. Hindi nyo pala alam eh. Alam nyo kung sino? Eto. Etong siguradong magwawarlaho ito. Siguradong sigurado. Handa na ba kayo? Isa naman masagabong palakpakan sa pinakabiter kay Pastor Kibuloy. Ano ang inyong masasabi at ano ang tingin ninyo dito sa galaw ng ating Vice President at Secretary ng DepEd? Inuulit ko siya ay member ng gabinete. Membro ng pamilya ng Pangulong Marcos sa gabinete. Cabinet position yan. Pero nandun sa anti-Marcos rally. Anti-Marcos dahil man talaga ang kanila eh. Hindi lang naman po issue sa Senado, Kongreso ang kanilang tinatalakay dyan. Na mga investigasyon kay Kibuloy. Issue tungkol sa Marcos. Pinabababa nila si Marcos. Inaakusahan ng korupsyon. Marami silang sinasabi kung ano dyan ng mga speaker. Tapos yung pangalawang Pangulo, na kung di ako kakamali, ngayon yata siya pa yung caretaker ng bansa dahil ang ating Pangulo ay nasa Europe. Tama ba yun? Oo, bakit? Karapatan ni Vice President mag-attend sa mga rally. Pero yun naman pala eh. Nanggaling na rin sa bunganga mo. Nakarapatan niya yun eh. Bilang mamamayan na ipakita ang suporta niya kay Kibuloy at sa SMNI, nanggaling na rin sa bunganga mong Ayoko sana sabihin yun eh. Dapat hindi sa anti-Marcos. Dapat hindi sa rallying na... So ano gusto mo? Sumipsip din katulad mo. Unang-una, in-interview nga siya eh. Nilinaw niya, I'm here to support SMNI and Kibuloy. Nilinaw ni VP Sara Duterte yun. Bilang respeto, hindi nga siya umakyat ng entablado. Kasi nga, alam niya, yung entablado, gusto siya maging presidente. Alam niya, doon sa entablado, binabanatan si Marcos. Kaya nga ho siya hindi umakyat. Paano pa kaya kung umakyat siya? Di yung tumbong mo, siguradong init na init. Tama, mali. Tingnan ninyo, tingnan nyo double standard dito. Tingnan ninyo, Papabagsak. At ang layunin ay palitan si Marcos kasi member siya ng gabinete. At kung sakaling mawala si Marcos, siya ang makikinabang dahil Vice President. So, nasaan ang loyalty? Nasaan naman yung pagmamalasakit sa Pangulo? Nakita nyo? So, yan. Huwag magagalit, Yung mga saradong isip yan, iba sasabihin. Pero bahala kayo sa buhay nyo. Ayan. So, parang sinasabi niya, asan daw ang loyalty? Asan daw? Parang ang dating disrespecting kasi siya ay isang sekretary. Pero ang ganda ng linaw ng sinabi ni VP Sara Duterte doon, Mr. Mike Abe, the vlogger. Bumagsak ka na sa Kasi sa pag-iinarte mo. Dahil sa kayabangan mo, ayan ang nangyari sa'yo. Hindi, alinaw po doon eh. Ano doon ang hindi mo naintindihan? Na nagpunta doon si VP Sara Duterte to support SMNI and Kibuloy. Wala naman sinabi si VP Sara Duterte, nandito ako para sumigaw ng resign. Resign, wala. Nagpunta doon si VP Sara Duterte bilang kaibigan, bilang suporta. Hindi nga siya umakyat, di ba? Wala hong ganun. Talaga, mantakin mo walang nakapilit sa kanyang umakyat. Basta pumunta ako, I show my support.
Ganon. Baka naman ang totoong kinapuputok ng butsi mo, Mike Abe, dahil sinuporta ni VP Sara Duterte yung dati mong among si Kibuloy. Dahil sa hindi ka makamove on doon sa pagko-correct sa'yo ni Pastor Kibuloy bilang chairman ng SMNI o honorary chairman ng SMNI, hindi ka makamove on dahil kinorek ka on air. Yan ang totoo. Kinorek ka on air at dahil sa yabang mo, dahil ulitin ko dahil ayaw mo magpakorek on air, may pagdabog ka pang ginawa. Balikan natin yung kanyang pagiging immature. This is sign of immaturity. Ikaw lang ang gumawang ganito eh. Marami na ang nag-retire o umalis, nag-resign sa network dahil hindi nila gusto ang pamunuan ng network. Pero ikaw lang yung gumawa nito on air. That is sign of immaturity. Kung sinasabi mong asa na loyalty ni VP Sara Duterte, ikaw, wala sa'yo? Maturity. Napaka-immature mo. Pero gusto ko lang linawin yung sinabi mo na huwag nating iasa sa isang tao. Hindi pwede yun, Mike. Siya ang presidente natin, nakaasa sa lahat, sa balikat niya yan. Kung may pupurihin pag siya ay nagsaksid, siya. Pag may sisisihin, pag hindi nagsaksid na fail, siya rin ang tutumbukin ng tao. Yung mga nanonood. Marami pong salamat. Babay po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa... Tapos nagpalusot pa daw siya, hindi daw niya binato yun. Paano kayo maniniwala sa tao na to na yung tipong aminin na lang na binato niya talaga yung mic, ayaw pa niyang tanggapin? Narinig ko yung palusot niya dyan eh. Natural lang na ganunin ko yung mic. Pwede mo naman ilagay, alam mo yan eh, na very delicate yung mic na yan. Hindi na, siguro naman hindi gagamit ng OEM na mic yung SMNI. For sure, ang ginagamit niyang mic is sure. Totoo kasi merong mga mumurahing lapel. Pero ang pangit ng tunog nun. O pagka masyado ng malakas yung salita mo, sumasabog na yon. So ang usual yung ginagamit dyan, it's either sure o Sennheiser na lapel, which is expensive and very sensitive. Kaya maingat ka nilalagay dito eh. Ikaw, anong ginawa mo? O, tingnan mo uli Tingnan yung ginawa niya Ay nagsaksid siya. Pag may sisisihin, pag hindi nagsaksid na fail, siya rin ang tutumbukin ng tao. Yung mga nanonood. Marami pong salamat. Babay. Tingnan nyo kung binato o nilapag lang niya. Gagawin mo pang tanga yung mga nanonood? Babay po. Alright. Maraming salamat po, Pastor. Nagpaalam ka pa, yun ang palusot mo. Bastos ka naman pala eh. Gusto mo maging tapat si VP Sara Duterte at hindi siya bastos kay Pangulong Marcos. Double standard ka. Ikaw nga, bastos din eh. Ginawa mo. Pwede ka naman magpaalam after eh. Di ba off-air? Sabihin mo, hindi ko nagustuhan yun, Pastor Kibuloy. Kinorek mo ako on air. Hindi ko gusto yon. So, dahil dyan, resign na ako. Bastos ka eh. Yan ang totoo. Panoorin nyo yung part na yan, Tingnan nyo itong part na yan. Sa kanyang mga executive session, meeting sa mga military commanders o ano pa dyan. Pero nakatang lahat sa balikat niya yan. The failure and the success of a nation depends on the leader. Any organization, church organization, political organization, nation natin, the success and the nakaatang sa balikat ng Pangulo yan, ng leader. Ayan. Yes, Pastor. Sa kabila po ng hindi pagbanggit ni President Bongbong Marcos sa kanyang unang SONA nitong mga... Eto hindi kinikriticize ni Kibuloy si Marcos at this time. Ang sinasabi lang niya, nakukulangan siya
doon sa mga issue, especially laban sa komunista. Kasi alam naman natin ng puso ni Kibuloy ng SMNI. Di ba? Yung pinaglalaban nila komunista, yung laban sa komunista. So nung napansin niya na hindi nabanggit yun at saka nakukulangan sa criminality, nagkomento siya. Tapos sinasabi niyang medyo kulang. Kinontra ngayon ni Mike Abe. Tapos nung sinita siya, aba, pambira, parang batang na ginagawa ng candy. Yung tatlong issue po na inyong binanggit, itong insurhensya, korupsyon, at illegal na droga, ano po ang magiging payo po ninyo o mensahe para naman po doon sa mga ahensya na may kaugnayan po sa laban na ito? Kailangan hindi marinig sa akin yon. Kailangan marinig sa Pangulo yon. Ako naghihintay din na kailangan marinig yon na malakas. It should be a resounding message to the law enforcement, to the armed forces of the Philippines. They should have a marching order from the command. May mali ba sa sinabi ni Kibuloy? Hindi, honestly. May mali ba doon sa sinabi ni Kibuloy? Nakukulangan lang naman siya doon sa SONA. Na sabi nga niya, sana binanggit yun so that the entire military would hear na talagang, tara, laban pa rin tayo sa insurgent sa ating bansa. Commander-in-Chief, napaigtingin ninyo yan. Na yung NTF-ELCAT, tuloy natin yan. Na yung nasimulan na ng unang Pangulong Duterte, patuloy natin yan. Modernization of the AFP para labanan natin ng insurhensya. Kayong mga taga-PIDEA at kayong mga pulis, huwag kayong magpapabili o huwag kayong mabibili ng droga. Labanan ninyo yan, tututukan ko kayo. Yun ang hinahanap ng tao. Hindi ko pinangungunahan ng Pangulo, ha. Huwag kayong magkamaling pinangungunahan ko. Pulso ng tao itong aking dinadama ngayon na gusto nating marinig. Hindi ko dinadjust kasi napakaaga pa naman. Pero ayan ang linaw Hindi nga basta si Pastor Kibuloy at this time Hindi ko pa naman hinuhusga, napakaaga pa naman. Pero sana, ang ayos ng pagkasabi niya sana, maintindihan ko pa kung ako'y nagsalita dyan. Tapos nagalit si Mike Abe. Kasi may pagkabastos yung bunganga ko. Pero ang galang ng pagkasabi ni Kibuloy, di ba? Na hindi naman sa pinangungunahan, meron pa namang panahon, pero sana sa mga susunod, ganyan. hindi niya nabanggit sa kanyang unang SONA, moral sa susunod, tingnan natin. Di ba? Pero yun ang tututukan ko. Kahit ako bilang isang private citizen, my gauge of the success of a nation is according to its peace and order. Kung walang peace and order, anything that we do is bound to fail. Kahit ano pa. Ito yung malalaking cancer ng ating sosyedad, itong nabanggit na to. At huwag iwasan talaga to. Kaya ipanalangin ko ang ating Pangulong Marcos at ang kanyang administrasyon na lahat ng sinabi niya about the economic reforms sa ating SONA na very uplifting at very straightforward. Tingnan mo, pinuri pa niya si Marcos niyan, ha? Matupad lahat. Unang-una, dapat ang peace and order. Alright. Okay. Chairman, partner, Chairman, marami pong salamat sa mga sinabi mo. Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan... Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. Tumigil si Mike, ha? Kasi nagsasalita si Pastor Kibuloy. Tumigil si Mike. So alam niya na nagsasalita si Pastor Kibuloy. Ano ginawa niya? Dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung... Hindi niya pinatapos. Pumasok siya. Anong tawag mo dyan? Di ba kabastusan? Anong tawag mo dyan? Aking last day. Ulitin ko, ha? Pakinggan nyo. Tumigil siya. Ibig sabihin, alam niya na nagsasalita. Yun. Pasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong
pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan, Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung aking last day dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyo, as chairman, sa lahat ng mga viewers, lalo na sa Nation sa lahat po ng ating mga nanonood. Marami pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong... 2 beses pa yon, ha? 2 beses binato. Tapos tingnan ninyo, ha? May maririnig pa kayong parang na bagsak. oras at panahon sa umagang ito. Alright. Maraming salamat po, Pastor. Parang yung mga jowa nyong hindi galit, tahimik, pero nagdadabog. Tama, mali? Bastos ka! Yun ang totoo, Mike Abe. Hindi namin makakalimutan yan. Yang kabastusan mo. Di ba? Anong tawag mo dyan? Magalang? Oh, sabi ni Garski, kuha mo. Ba't ganyan ba asawa mo? Wag ganyan, baka nanonood yun dito. Nagtantrums, oo. Ganyan mga asawa, di ba? Yung meron silang silencer. Mga asawa hindi yan magsasalita, tahimik lang yan. Pero galit na yan. Pero basag na yung pinggan nyo. Wasak na yung mga gamit nyo. Di ba? Anong tawag mo sa mga ganyang babae, yung mga nagtatantrums? Alam mo kung bakit? Minsan kasi nire-regla yun, kaya ganun. Mike Abe, nire-regla ka ba niyan time na yan? Kaya ka ganyan, nagtatantrums? 2 beses so pag ginanon yung Diba? Pambirang buhay ere, oo. Tapos ngayon, you would expect na dapat yung ating Vice President may galang sa presidente. Alam mo, okay lang, tama yung punto mo na yun, pero hindi dapat manggaling sa'yo. Dahil you do not know the definition of respect. Definition nga na maturity, hindi mo alam eh. Respect pa kaya? Tama, mali? Ay naku, alam mo, dapat sa'yo talaga, maging vlogger na lang. Katulad ni Nino, bastos. Ni Demonino, kilala niyo si Demonino? Yung ang baho na nga ng bibig, ang baho pa ng mga pinagsasabi. Kilala niyo yun, si Demonino. Ako, hindi ko kilala yun. Sabi nitong isa, he gets the 700K portion. Wag naman ganun. Wag nyo namang husgahan. Inusgahan nyo na kaagad eh. Inusgahan nyo naman kaagad na nabayaran siya. Wag naman ganun. Paano nyo naman nasabi? Porket dati puring-puri siya sa mga Duterte, ngayon halos lapas tanganin na. Ibig bang sabihin nun, bayaran na kagad? Wag naman ganun, hindi naman tama yun. Kayo talaga mga banateros, ha? Sa tingin nyo, 700,000 ang bayad sa kanya, wag ganun. That's not right. Ako, sorry magdi-disagree ako sa inyo dyan. 700 lang? Hindi, ako, disagree ako dyan, ha? Eto pa. Naalala nyo ho ba? Ito. Naalala ninyo? Naalala po ninyo na noong Disyembre? Naalala ko ito. Bakit kanyo? Naalala ko ito habang kami po ay namamasyal sa ABC. Alam niyo yung ABC dyan sa Japan? Lahat ata ng ABC pinuntahan na ng Mocha Girls para lang bumili ng sapatos. Pare-pareho naman ng itsura dun. Hindi ko nga alam, lahat na lang ng ABC, ginugoogle nila. Alam niyo ABC? Sa Japan. Yung bilihan ng mga Jordan, tsaka ng mga Skechers. Mga sapatos na sale. Kunwari sale, pero sa totoo lang, gano'n naman talaga presyo nun. Tapos sasabihin nila, ay wala sa Pilipinas to. Bibili sila, nabudol sila tuloy. Naalala ko yun. Naandun kami sa ABC store. Yung tumawag sa akin yung kaibigan kong artist, hip-hopper. Hindi ko na sasabihin sa inyo yung pangalan.
Sinabi niya sa akin, Banat Bay, kinukuha ako eh. Bilang vlogger para dito sa serte na politiko na to. Sa halagang 400,000 a month. Kaya lang, kaibigan tayo, kaya nirerespeto ko ikaw at pinanonood ka naming mag-asawa. Believe kami sa'yo. Kasi magkakasama tayo noon tapos napunta ka sa politika. Pagdating sa political vlogging, idol daw niya ako. Sabi niya. Kaya lang, magkakasalungat tayo. Babanatan ko yung kinakampihan mo. Ang problema, ito sabi niya talaga to, ang problema, gusto ko talaga ang mga Duterte. Gusto ko talaga ang mga Duterte. Kaya lang, kasama sa mission namin, nabanatan ang mga Duterte, lalong-lalo na si VP Sara Duterte. Yun. Sabi ko, ganito lang. Naintindihan ko naman, mahirap ang labanan pagdating mo sa hip-hop world ng, hindi naman porket sikat yung kanta mo, may pera ka na eh. Hindi ganun yun. Ha? Marami dyan, sikat ang kanta pero hirap pa rin. Bakit to? Kasi yung copyright, wala naman eh. Wala naman masyadong kita doon eh. Ang kita dyan sa shows. Kung hindi ka magaling magdala ng shows o kung wala ka naman masyadong shows, mahihirapan ka. Diba? Kaya sabi ko sa kanya, sige, tanggapin mo na yan. Pero wag mong babanatan ng Duterte kung ayaw mong banatan kita. Pero wag ka mag-alala, kung babanatan man kita, hindi kita pe-personalin. Babanatan ko lang yung mga kasinungalingan na ilalabas sa'yo. Kasi ang sabi niya, bibigyan sila ng script. Alam mo ba kung sino yung recruiter? Tinanong ko, sino ba nag-recruit sa'yo? Sabi niya, hip-hopper din eh. Hip-hopper din. Actually, yung nag-recruit sa akin, hindi siya kasali. Ni-recruit lang niya kami. So, sabi ko, so hindi siya babanat? Ikaw lang ang babanat? Recruiter lang siya? Abay, may toyo pala yun. Yung recruiter mo pala, may toyo yun kung ganun. Mantakin mo, ikaw ang pinabanat, siya hindi bumanat, pero pareho kayong kumita. Takin na may toyo yun kung ganun yun. Sabi ko sa kanya, saltik yan, pagka ganyan. Malabo yun. Ikaw, hindi, isipin nyo to ikaw ang gagawa ng trabaho. Tapos, dalawa kayong kikita. Ikaw ang haharap at mamumuliti ka, tapos dalawa kayong kikita. Anong tawag mo doon? Scammer. Di ba? Anong tawag mo doon? Scammer na, may toyo pa sa utak. Mantakin mo, dalawa kayong kumita. Eto, tandaan nyo Ito ho ay noong nakaraang taon. If I am not, if my memory serves me right, I think it was last week of November. Alala ko yun. Kasi tansyado ko yung bakasyon ko nun November, nasa San Francisco ako nun. Tapos na yung November, isang araw umuwi ako, pumunta naman ako ng Japan, pabalik. November last week. Okay, tapos December yun, umuwi naman na Mocha Girls, umuwi uli ako isang araw, bumalik naman yung pamilya ko, kaya tansyado ko yun. Alam ko yun, di ko makakalimutan yun. Bakit? Pag uwi ko, iyak-iyak na ako nun eh. Bakit? Puro utang ako sa credit card ko. Biyahe na o cry later ang nangyari sa akin nun eh. Kaya alam ko yun. November last week yun, dun ko nalaman. Tapos nagsulputan na yung mga naninira kay Pangulong Duterte. Ito ang isang katanungan. Ewan ko kung J. Guevara, nandiyan ka pa ba? O tinulugan mo na ako? Kamukha kasi ni J. Guevara to eh. Oo.
Kamukha ni Jay Guevara to, ewan ko, feeling ko kapatid mo to, ayaw mo lang sabihin eh. Kasi may kapatid kang sintu-sinto. Oh, eto Pakingge. Oh, pakinggan ninyo. Kaya nga ang tanong, eto ba ay yung tinutukoy nung kaibigan ko na mga re-recruiting rapper? Pero hindi naman to rapper eh. Deezer to, tawag dito Deezer, hindi rapper. Kamusta ang lahat mga boss? Pinapakilala ko po sa inyo ang 3 demonyo sa ating bansa ngayon, no? 4, kasama ka dun. Sigurado ako, ugali mo, ugaling demonyo rin eh. 4. Si Pastor, si X, at saka itong Tolonges na ito. Mga kahombre ko, ayan po yung 3 nagpapahirap lalo sa sitwasyon natin. Kasi dinidivide po nila ang mga utak ng mga Pilipino. They are actually encouraging people na maging against sa gobyerno. Alam mo, makagago, okay? Obvious na may binabasa ka. Yung script mo, medyo ituwid nyo ng tama. Kasi kilala kita eh. Pinanonood ko yung mga wala mong kwentang vlogs na binabanatan mo yung mga chismis mong, mga scammer, kung sino-sino, binabanatan mo. And very yung pagiging balasubas mo, very natural sa'yo. Pero dito, halatang may binabasa ka. Ako nagtatanong lang sa'yo, makagago. Anyway, nandiyan ka na in public eh. Kasama ka ba doon sa nabanggit sa akin ng isa kong kaibigan na rapper na nirecruit for 400,000 naman? Ako nagtatanong lang, makagago Kasi hindi ako naniniwala eh. Kasi marami ka ng pera eh. 'Di ba? Kasama ka nga nila Yexel ata eh. Oh. 'Di ba? Alam ko kasama ito doon kay Yexel eh. Ko alam ko marami ka ng pera. Hindi mo siguro kakailanganin yung 400,000 naman. Sa tingin ko lang ako naniniwalang hindi siya kasama eh. Pero dahil mahilig ka sa chismisan na rin kita. May balita ako. Totoo ba na may pinapatayo kang bagong bahay na malaking-malaki? Nagtatanong lang naman ako. Nagtatanong lang totoo ba na may pinapagawa kang malaking bahay sa isang village na kung saan mamahalin doon sa village na yon? Kasi kung totoo lang naman, kakailanganin mo nga naman ng malaking budget. Oh, ano ba ang hirit nitong makagago na to? Tingnan nyo eto wag ako ang paniwalaan ninyo. Tignan ninyo ang mga dis nito sa YouTube ng ibang mga tao. At o-observe ninyo yung dish niya dito sa amin. Makikita niyo yung difference. Dito, halatang nagbabasa siya. Halatang may script siya. Doon sa iba, very, alam mo yun? Very natural. Oh, tuloy. Yung 3 nagpapahirap lalo sa sitwasyon natin. Kasi dinidivide po nila ang mga utak ng mga Pilipino. They are actually encouraging people na maging against sa gobyerno. Hindi. Diyan pa lang tinuturuan namin mga tao na maging against sa gobyerno. Diyan pa lang, alam ko na scripted yan. Bakit? Hindi ko tinuturuan. Ako nga yung vlogger na ilang beses napapagkamalan na binayaran ni Marcos. Bakit? Pinapalakpakan ko po kasi si Marcos. Halatang hindi ka nanonood. Sa madaling salita, may paka-ob-ob ka. O, tanungin ko kayo. Kayo mismo mga nanonood dito. Hindi ko ba pinapalakpakan si Marcos pag may ginawang tama? Di ba, pinapalakpakan natin. Pag may magandang sinabi si Marcos, palakpak tayo. Dinidivide ko daw ang bansa sa paninira? O inaano ko yung unity ng tao? Hindi. We only criticize yung mga mali.
At karapatan natin yan bilang isang makademokrasyang bansa na i-criticize ang mga mali sa gobyerno. Hindi ho ibig sabihin nun paninira yun, Mr. Makagago. Ang tawag ho dyan, yan ho'y demokrasya sa ating bansa. Sa bagay, wala kang alam sa politika, nakikisaw-saw ka. Ito yung mga obvious na tao. Yung walang alam sa politika, biglang pumasok sa politika. Balita ko nga, nagpasintabi ka dun sa isa mong amo eh. Deny ka? Eto mga boss ha, uulitin ko. Eto si Pastor, yan po ay napakadami ng kaso, lalo na sa Amerika, okay? Ayan, isa yan. Ito pong si Pastor, napaka dami ng kaso. Sabi niya, eto lang kasimple yan ha. Dito pa lang, alam mo nang walang laman ng utak. Hindi ibig sabihin ng maraming kaso, ibig sabihin guilty na ang tao. Bakit? Meron tayo sa ating konstitusyon na presumption of innocence kung saan sinasabi na kung tayo ay napatunayan ng korte beyond reasonable doubt, that's the only time na we are guilty. Pero kung hindi, ikaw ay inosente. Doon pa lang, alam mo nang mahina ang utak mo. Nasunog na rin ba yung utak mo? Yung totoo. Nasalba siya, pasalamat sa administrasyon nitong ex-president. Tingnan mo tingnan mo yung reasoning niya. Nasalba daw siya sa kaso sa Amerika. Pakinggan nyo! Kaya nga, alam na alam mo na scripted. Yung gumawa ng script mo, tanga rin. Paano sasalbahin ni Pangulong Duterte si Kibuloy sa Amerika? Galit nga ang Amerika kay President Duterte. Ang tangang puta. Alam mo, kung ako sa'yo, maganda na yung karir mo sa pagdidish mo sa XB na yan. Umangat ka na doon sa pagiging gago mo doon. Kahit pagiging gago lang, umangat ka. Pumunta ka pa dito sa isang bagay na wala kang kaalam-alam. Susunugin kita kahit sunog ka na. Tingnan mo yung sinabi niya, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Maging against sa gobyerno. Ito. Eto mga boss ha, uulitin ko. Eto si Pastor, yan po ay napakadami ng kaso, lalo na sa Amerika, okay? Nasalba siya, pasalamat sa administrasyon nitong ex-president na ito. Madami siyang kaso sa Amerika, nasalba siya dahil sa ex-president. Alam mo, ako may suggestion ako sa'yo, ha? Kung ayaw mo talaga magmukhang tanga, kasi inaraw-araw mo dyan sa TikTok mo eh. Gumawa ka nga ng ibang account, kasi may iba siyang account sa YouTube, may iba siyang account sa TikTok. Pinaghiwalay niya yung politika at pinaghiwalay niya yung dish niya sa mga entertainers. Siguro, depende kasi yun. Depende. Depende kung anong kasunduan nila. Kung maganda ba ang kasunduan, ilalabas ka doon sa malaking subscriber niya, yung milyon-milyon. Dito sa TikTok, konti lang subscriber niya dito eh. Hindi ganong 1 milyon, mahigit milyon-milyon doon sa YouTube. Kaya siguro, depende sa kasunduan. Yun ang totoo. Kung ako sa'yo makagago, lumayas ka na dito kasi pag ako may nakita pa sa'yo, hindi kita papatawarin, aaraw-arawin kita, ilalabas ko ang katangahan mo. Dahil bobo ka. Ang hina ng utak mo pagdating sa politika. Wala kang alam, sumasawsaw ka pa. Sana nga kung meron kang argumentong matino, pakikinggan pa natin. At kalayaan mo yun kasi opinion mo yun bilang isang Pilipino na dugyot. Pwede nating galangin yun kasi opinion mo yun. Pero yung katangahan,
Hindi ho natin pwedeng pagbigyan yan. Naintindihan mo? Kaya wag mong araw-arawin dahil maniwala ka, hindi ka patatawarin ng banateros. Aaraw-arawin ka namin. Lahat ng inaraw-araw namin dito lumubog. Napunta sa kangkungan, nagtago na yung iba sa kahihiyan. Which itong ex-president na Oh, eto which itong ex-president na to, ay pinagtatanggol ng napakalala with all his might, with all his life nitong vlogger na yan. oh, you cannot even mention my name. Are you afraid of me? Are you afraid of... Takot ka sa akin? Akala ko pa naman matapang kang tao. Duwag ka pala sa akin. Why don't you mention my name? Don't tell me hindi ako kilala sa politika. Ako lang naman po yung madalas maka-interview. So, yung palusot na ayokong banggitin niya, baka sumikat pa. Eh, gago ka. Matagal na. Ikaw nga ang hindi kilala. Sa totoo lang, pagdating sa politika, ikaw lang ang hindi kilala. O, kilala ka doon sa mga jologs mong followers. Yung mga may tama. Yung may mga toyo. Pero pagdating sa larangan ng politika, hindi ka kilala. Subukan mo maglakad. So, hindi yun pwedeng lusot mo na ayaw mo kung makilala kaya hindi mo binabanggit ang pangalan ko. Napakalabo nun. Isa lang ibig sabihin nun, takot ka sa akin. Mahala ka palang bayag. Yung padadaldal mo dyan, yung katapangan mo, ang kaya mo lang i-dish mga babae. Gayang ka eh. Alam mo kung sino yung mga taong kayang mang-dish ng babae? Kasi dinidish ito yung mga babae. O, tanungin ko kayo, sino ang taong lalaking mahilig man-dish ng babae? Ano tawag sa kanila? Ninyo. Di ba? Ninyo. O, hindi mo alam. Google mo. Huwag kang tanga. Now, mga boss, Nawalang audio. Nawala din pala audio doon sa oo, tama. Kaya pala tama. Nawala din audio. Oh. Anyway, yan pa lang, sample ko pa lang sa iyan, makagago. Kung ayaw mo madurog sa politika at mapahiya, iwanan mo na. Siguro, maghanap ka na lang ng ibang ididish na inutos sa'yo. Pero, don't tell me, inutos din akong banatan ako. Kasi kilala ko naman eh. Kilala ko naman nag-utos sa'yo. Hindi ka makakalusot. I know. Kilala ko nga kung kanino ka nagpaalam eh. Bakit? Yung pinagpaalaman mo, galit niya yun sa mga Marcos eh. Galit niya yung kay Romualdez eh. Nagpaalam ka doon. Bakit? Bata ka niya eh. Alam mo yan. Oh, alam ko na, di ba? Kaya nga alam ko rin kung sino kumuha sa iyo dyan. So kung gusto mo magpalusot na magpalusot, gusto mo magharapan pa tayo eh. Sa bagay, matapang ka lang naman sa video eh. Sa totoo lang, yung tapang mo hanggang video lang eh. Di ba? Nandis ka doon sa, napanood ko yun, yung sa ex-batalyon, nandis ka pero puno na ka naman ng security. Hindi, napanood nyo yun, dinis niya yung ex-batalyon ha. XB nun, XB. Dinis niya nun. Pero nung nandidis siya, puno naman siya ng mga bouncer. Nang dis ka pa, wala ka naman palang bayad. Wala ka. Yung tapang mo hanggang social media lang. Oh, sabi nito isa, makagago is always delivered fake news. Ayusin natin yung English para magkaintindihan tayo. Tama naman. Don't like him at all. Hindi, alam mo, sa totoo lang, hindi ho si makagago ito. Ito si, dati yung si Jay Guevara to. Nagbagong anyo na ngayon. O, di ba?